So magandang araw mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Tara, samahan niyo ako. Ito mga kabrid, ang ating munting mga manok sa ating munting backyard mga kabrid. So tiro mga kabrid, ito mga kabrid, bakit natin ginagawa ang papaganyan sa kanila, bakit? And then ano-ano ang mga benefits ng paglalagay sa kanila, pagbibilid sa kanila sa ganito lang na pamamaraan mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Ang video na ito ay ukol sa pag-aalaga ng manok mga kabrid, backyard fowls, backyard chickens, mga lines natin mga kabrid, paglalathala sa pamamaraan na backyard na pamamaraan lamang mga kabrid. So tara, let's go mga kabrid. Bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. So magandang araw mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Ito panibagong paglalathala na naman sa ating munting backyard mga kabrid. Ang laman po ng backyard videos natin or ang videos natin ngayon mga kabrid ay tungkol sa pag-aalaga ng manok. All about kung paano tayo nagpapaigi ng manok, paano natin nasasabing healthy ang ating mga alaga, and paano natin pinoprovide ang pag-aalagang backyard laang para sa isang malusog na manok mga kabrid. So tara mga kabrid, sinasagot natin ang mga katanungang pwede ba, maaari ba para sa mga manok natin ang maging healthy kahit sa ganitong pamamaraan lang mga kabrid. So ang healthiness ng manok mga kabrid ay depende po sa kung paano ang ginagawang pag-aalaga ng isang handler or breeder sa kanyang mga alagang manok mga kabrid. So ayan mga kabrid, ipakilala ko muna sa inyo ang ating mga alaga mga kabrid. So ito, first batch nung pinakaunang inbreed natin, siya yung third batch, siya na lang ang natitira. Ito ang first batch mga kabrid. Sa first batch natin, ito naman ang isa sa mga inaalagaan nating first batch. Ang second batch po natin ay nakapagbigay na sa atin ng karangalan mga kabrid. Naging kampyonato tayo sa dalawang isinalang natin na manok na iyon. Pareha sila nagwagi. Ayun, nagbigay sa atin ng karangalan ang second batch. Tapos inuwi natin sila sa Bicol. Shinare natin siya sa Bicol, yung dalawang second batch na yung mga kabrid. So tara, ito is magdadalawang taon na rin ito mga kabrid. Magdadalawang taon na rin. So kita nyo mga kabrid, ang gagawin nating pagpapakilala sa ating mga alaga ay ukol sa improvements and development natin. So ito yung mga manok noon, na mga sisiw, na mga hinahabol-habol natin, yung mga pinagtsatsagaan natin pagpuyatan sa gabi dahil may mga bisitang daga, may mga kaibigang musang, may mga paglaki-laki, may mga kaibigang kumparing kailangang bantayan mga kabrid or ingatan dahil sila yung mga nag-i-invite sa mga alaga natin mga kabrid. So yan, andito na sila mga kabrid. So mapansin nyo, ang ginagawa ko is simpleng paglalagay lamang sa scratching fence sa kanila. Scratching fence lamang po ang linalagay natin, pero para sa akin nakakapag-provide na tayo sa kanila ng tamang pag-i-exersisyo. Kailangan lang tamang space, tamang hindi sila basa mga kabrid. Ayan, makakapag kaskas sila diyan, makakapag ganyan sila mga kabrid. Ayan, makakapag sila, makakapag kahig-kahig, yung tipong hinihingal sila sa ginagawa nila. Isa iyon sa mapapansin natin outcome or output na napapa-exercise natin ang mga alaga natin mga kabrid. So ayan, ito ay isa nung nakaraang taon. Ito yung last batch natin, mga ginamit natin ang isang inahin na Milsim's Black, tsaka yung isang roundhead natin na Boston mga kabrid. Ayan ang kinalabasan, alimbuyugin na Boston Black mga kabrid. Siya po ay mayroong kakaibang outcome. Nung sisiw pa po ito, isa siyang itim na sisiw. Nung lumaki na, naging alimbuyugin na, tapos yung paa niya naging dilaw na dirty pit. Tapos yung tahid niya is sa kaliwa ay itim, sa kanan naman ay puti mga kabrid. Yan ang naging distinction niya. Isa siyang banggiradong alimbuyugin mga kabrid. Inayos natin ang kanyang palong kasi po masyadong malaki. Straight comb po yan, masyadong malaki po. Ayan ang naging itsura niya, parang rhino type or hindi naman rhino kasi palikod Tapos isa ito mga kabrid, isa rin ito. Isa siyang Boston sweater mga kabrid. So ang ginamit natin na parents is yung ating Boston roundhead, Boston sweater po na galing kay Sir Skittles Game Birds. Ayan. Tapos yung ating bulik mga kabrid, yung bulik natin na may pagka-lemon, ayan
Ayan ang kinalabasan mga kabrid. Isa siyang straight comb na puti ang paa mga kabrid. So ayan siya. Isa siyang Boston sweater mga kabrid. Ang body conformation nito mga kabrid is napakalapad ng balikat. So mas bultong-bulto to kaysa dito mga kabrid. Mas ano siya, mas talagang bilogin siya. Ito naman is mahaba. Yung body conformation niya ay mahaba. So para sa akin nag-ano siya, nag-identify so kung paano sila bumigay or maglaro or sumayaw mga kabrid. So ito naman mga kabrid, ang atin pong regular gray po na galing sa kapitbahay natin na nung sisiw pa lang is gustong-gusto na natin. Gustong-gusto na natin magkameron tayo ng green na alagang manok. Siya po ay diferensyadong manok dahil sa ilang napasma po ito sa kapitbahay natin mga kabrid. So yan pinapaigi pa rin natin hanggang ngayon. Ang ano natin dito, imimate lang natin siya. Aalagaan natin siya ng maayos para mapalusog. Lalagyan natin siya ng bilamil. Ayan. Yan, kasing edad po ito nito. Kasi nung nag-aalaga pa na ako kabrid, kasabayan ito siya nito. So sabi ko sana magkameron ako ng ganyang kulay at saka ganyang klase. So sabi ko nung ano pa lang, nung nag-ano na siya, bibinata na ba? Sabi ko ang ganda ng tayo nito. So sana makaisa tayo. So ang ginawa natin is inano natin sa kanya to. Binili po. Binili natin dun sa kaibigan natin, kay Zor Lizardo. So yung tatay nito is naka 5 times na. So puro sa malalaking laruan na nakatalaga ng isang karangalan. So tayo pa lang mga kabrid, natipuhan ko na siya nung sisiw pa lang tapos hanggang sa lumaki. Ayan, naging diferensyado siya sa maling pag-aalaga mga kabrid. Nasira yung pangangatawan niya sa yung padapuan na kawayan, sobrang liit, tapos doon sila dumadapo, nasira ang kanyang pitso. So nagka-diferensya siya. So sa akin naman, kisa sa ikaling nila, sabi ko doon na lang sa akin, bayaran ko na lang sa iyo, sabi ko. And then ayan na nga, andito na sa atin. So mayroon na tayong pasisiw niyan. Siguro ko mga 3 gray. Ituro ko sa inyo mga kabrid, yung pasisiw natin yan. Tapos ibabalik ko yan dun sa ayan kabrid, yung mga pasisiw niyan, no. Crossbreed natin. Ayan, no. May mga gray tayo na dark leg na gray. Tapos itim ang paa mga kabrid. Itim ang mata, itim ang paa. Yan ang mga palahi natin sa kanya. So babalik ko yan mga kabrid dahil iba ang ginamit natin dyan. Ibabalik ko yan sa sundin natin ang suggestion ng isang nating kaibigan na solid follower natin na maganda daw ipares ito or i-breed ito doon. Maganda daw ito doon sa Boston Black natin. So ayan, isa nating Boston Black mga kabrid. So ayan siya, Boston Black po yan. And then kapatid po yan nito. Ayan, kapatid nito. So mga katanungan mga kabrid kung bakit ginagawa natin ito, ang paglalabas sa kanila. Mga katanungan mga kabrid, maaari bang nating maibigay ang tamang pag-aalaga sa pamamagitan lamang ng ganito mga kabrid? So pwede mga kabrid para sa akin. Ang importante sa aking mga alaga mga kabrid is yung mailakad-lakad nila or maikaskas nila ang kanilang mga paa and lahat ng pangangatawan nila kagaya niya, no mga kabrid. Nakakapag-exercise na siya ng mga ganyan. Nakakapag-exercise na yan. Nakita nyo, tuwang-tuwa ang mga alaga natin na sila ay nakakalabas. Depende kung paano nyo tinitingnan ang satisfaction ng mga alaga nyo sa ginagawa nyong binibigay nyong pag-aalaga mga kabrid. Para sa akin, ganyan, no, isa yan sa sinyalis mga kabrid na masaya ang alaga natin at medyo nakakapag unat-unat sila mga kabrid. Makapaglakad-lakad lang silang ganyan mga kabrid. Okay na yan para sa akin. Makapaglakad-lakad lang sila sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa, is okay lang yan. Iniiwasan ko kasi mga kabrid na ma-stay or ma-stack ang ating mga alaga sa isang chicken houses or kulungan mga kabrid. Ang nagiging lampa mga kabrid na ating mga alagang manok sa ganoon. So isang linggo kailangan mailabas natin yan kahit 2 beses. Makapag ganyan-ganyan sila. So ang proseso natin mga kabrid, pag magganito ang panahon, maganda ang panahon, dry ang panahon mga kabrid, kailangan makapag ganyan tayo. So mayroon tayong total of 66 chickens and fowls dito sa ating munting backyard. Inaalagaan natin iyon at nagpapasalamat ako sa mga kaibigan na nahihingian natin ng tulong sa oras po ng pangangailangan natin. Kasi 5 kilos ang expenses natin sa ating mga alagang manok sa pagkain pa lang. Bukod pa ang vitamins and then everything else. So talagang kapos na kapos tayo dahil mag-isa lang tayo ngayon. So pag hindi na kaya,
nag-call a friend tayo. So shout out po sa ating mga kaibigang naaasahan natin. Yung tipong sinisharean din natin yan. Pag uwi ko ng Bicol, sila yung mga mostly nakatanggap ng ating mga magto 2 years old na mga alagang manok. 6 na piraso ang isinare natin. Silang mga kaibigan natin na mga solid followers, sila ang binigyan natin ng libreng manok na inalagaan natin ng halos 2 taon. Nagbigay tayo ng white kelso sa kanila, yung inbreed natin na medyo puro-puro. Yung ating dalawang second batch nito na sabi ko sa inyo ay nakapagkampyonato po. Isinare natin to. Isinare natin yun. Halos hindi sila nagsugat. May mga sugat silang maliliit. Isinare natin sa mga kaibigan natin para rin sila, makapagsimula. So sila ang napili ko dahil nung oras ng mga kailangan natin sila, gagaya ngayon pag nasabi ko, pare, kapos ako, baka may pambili ka dyan ng pagkain ng manok. So ayun, automatic nagbibigay yan sa atin, nagbibigay sila sa atin, pare, ito pang-alalay sa manok mo, sana makatulong. So maraming salamat, shout out po Sir Willie, Sir Willie, Willie, salamat po Sir Gino, Sir Bradjing, maraming thank you. Sir Ronald, thank you po sa nakaraang tulong mo. So hindi ko tinatanggap na hindi kita susuklian ng cash din or pera din. Susuklian kita sa naging outcome sa mga ginawa mo sa akin. So pag nagkaroon tayo ng pagkakataon ulit, dahil 66 piraso naman po itong ating backyard, yung mga tipo nating maaayos sa manok, kagaya niyan mga kabrid, maaayos na manok, malulusog, mapupula, magaganda ang hipo, malalaki ang pangangatawan, is sila ang mga pangunahing makakatanggap. Libre mga kabrid ang binibigay nating manok. Nag-share tayo ng manok, depende sa kung paano natin sila trinato or paano tayo nila trinato. Ang talagang iki sa akin mga kabrid is yung mga nangihingi nang wala naman ambag sa pag-aalaga natin. Sila yung mga pare, pahingi. Nako po, hindi ho ako ganun mga kabrid. Ang binibigyan ko is yung mga tumutulong din sa akin nung mga panahong walang-wala ako mga kabrid. Yung panahong nagsisimula ako, sila yung mga kaibigan natin na maaasahan sa oras ng kagipitan. Kaya kahit hindi sila nangihingi mga kabrid, kusa ho akong nagbibigay. Dahil ganun tayo tumanaw ng utang na loob para sa ating pag-aalaga mga kabrid. So ayan may mga lalaki na tayong ayan na itatabi. So nakikita nyo, para sa akin masikip na siya sa ganyan masikip na yan. Ito sakto, malawak na to mga kabrid. First batch natin mga kabrid. First batch, yehey, isang puting white kelso mga kabrid. Nakapagpapuro na tayo ng puting kulay gamit ang kai-inbreed natin sa kelso fowls. So sinibalang ang gamit natin gaya nito, pero nakapagpalabas na tayo ng puti. 4 na piraso yan mga kabrid. Ayun yung dalawa. Ito yung dalawa mga kabrid. Ayan, matataas na po itong antas dahil sa kapatuloy nating pag-inbreed ng same bloodline lang, same linyada. Ayan na, napakatataas na yan mga kabrid. So yan, ayan na. Maraming salamat mga kabrid. Hanggang dito na lang ang pag-update natin sa ating munting backyard mga kabrid. Hanggang dito na lang. Hopefully po mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. God bless po sa inyo mga kabrid. Thank you po.